Magandang araw, maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe, at i-activate ang notifications. Umugong ang telepono sa ibabaw ng mesa at si Cole, na abala sa isang report mula sa trabaho, ay automatikong dinampot ito. Isang mensaheng walang pangalan, walang larawan, walang anumang naunang usapan. Las Brisas Restaurant, sa mesang nasa likod. Pumunta ka ngayon kung gusto mong malaman ang katotohanan. Sa isang saglit, inisip niyang ito'y isang pagkakamali. Marahil isang uri ng spam, ngunit may kung ano sa pangungusap na iyon ang pumigil sa kanyang hininga. Ang direktang tono, ang matalas na bantas, na tila alam na alam nang nagpadala ang kanyang ginagawa. Ang katotohanan. Umalingaw-ngaw iyon sa kanyang isipan. Ang katotohanan. Nanatiling hindi kumikilos si Cole sa loob ng ilang segundo, nakatitig sa screen na parabang may maipapaliwanag ito. Walang nangyari, ngunit hindi na rin kailangan. Sa kaibuturan niya, alam niyang may kinalaman ito kay Vanessa. Nagsabi si Vanessa na maglalagi siya ng ilang oras sa bahay ng kanyang ina. Normal ang dating, walang detalye, walang pagmamadali. Dinampot niya ang mga susi ng kotse at umalis. Habang nagmamaneho, dumagundong ang kanyang dibdib sa kakaibang lakas na tila may inaasahang hindi pa nakikita ng kanyang mga mata. Ilang minuto lang ang layo ng Las Brisas, isang restaurant na madalas nilang puntahan ni Vanessa noon para sa mga espesyal na hapunan, kaarawan at pagdiriwang. Ang pagpunta roon ngayong gabi, dala ang babala sa kanyang telepono, ay nagparamdam na tila isa itong baluktot na bersyon ng kanilang sariling kwento. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan, pinagmasdan ang lugar sa loob ng ilang segundo bago bumaba. Normal ang lahat sa labas, ngunit ang mahalaga ay ang nasa loob. Maingat siyang pumasok, hindi siya magpapakilala. Iniiwasan niya ang mga staff at naglakad sa mga gilid, naghahanap ng isang tagong pwesto kung saan matatanaw niya ang mga mesa sa likuran. At doon niya nakita. Tila huminto ang oras sa sandaling natagpuan ng kanyang mga mata ang eksenang iyon. Si Vanessa nakaupo sa mesa sa likod na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, ang uri ng ngiting isinusuot niya kapag komportable siya. Tumawa siya sa sinabi ng lalaking nasa harapan niya, isang lalaking hindi pa nakikita ni Cole kailanman. Maayos ang balbas, plansado ang buhok, mamahalin ang damit. Hindi isang karaniwang tao sa kanilang buhay. Ngunit doon, kaharap ni Vanessa, tila sila'y malapit sa isa't isa. Kitang-kita ang kanilang pagiging intimo. Ang mga kilos, ang pigil na halakhak, ang paraan ng paghawak ni Vanessa sa kanyang baso at pag-aayos ng kanyang buhok. At saka ito nangyari. Sumandal si Vanessa at hinalikan ng lalaki. Napalunok ng malalim si Cole. Bumaliktad ang kanyang sikmura. Humigpit ang hawak niya sa telepono, ngunit nanatili siyang matatag para buksan ang kamera. Kumuha siya ng isang larawan, isa lang. Sapat na. Naitatak na ang imahe. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at, habang nagiinit ang mga mata, tahimik na lumayo. Ang tanging gusto niya ay makaalis doon. Hindi siya gagawa ng eksena, hindi hihingi ng paliwanag. Hindi na ito tungkol sa komprontasyon. Ito ay tungkol sa pagkakita, pag-unawa, at pagtanggap. Dumaan siya sa likod at naglakad patungo sa kotse na may mga hakbang na mas mabigat kaysa sa nararapat. Nananatiling masikip ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata, kahit basa, ay may taglay na katatagan ng isang taong kagigising lang sa isang bagong katotohanan. Nasa labas na siya, bago sumakay sa kotse, nang bigla siyang lumingon pabalik sa restaurant. Doon niya napagtanto na nakita siya ng lalaking kasama ni Vanessa. Ngayon ang lalaki ay nakasandal sa gilid ni Vanessa, may ibinubulong sa kanyang tainga. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Naging seryoso siya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo
ang mga matay naghahanap sa direksyon ng labasan. Nanigas ang kanyang katawan na parabang isang kislap ng konsensya ang dumaan sa kanyang gulugod, ngunit hindi siya tumayo. Nanatili siya roon, nagkukunwaring ipagpapatuloy ang hapunan habang malinaw na may nagbago. Si Cole, nakatayo sa labas, pinanood ang lahat mula sa malayo. Sa sandaling iyon, sigurado siyang tapos na ang lahat. Ang sakit ay hindi dumating na parang isang pagsabog. Dumating ito na parang isang kawalan, isang pakiramdam na ang mga taon, mga pangako, mga biyahe, mga ngiti sa lumang litrato, lahat ng iyon ay itinulak mula sa isang bangin. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin pagkatapos. Nakita na niya, hinalikan siya nito. At higit pa roon, alam ng lalaking kasama niya kung sino si Cole. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, alam niyang makikita siya, at itinuloy pa rin ang plano. Ang mensaheng walang pangalan ay nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na kahulugan. Ang hapunan na iyon, ang halik na iyon, lahat ay tila planado. Ngunit ang dahilan ay mailap pa rin. Masyado pang maaga para maintindihan. Ang tanging alam ni Cole sa sandaling iyon ay kababago lang ng kanyang buhay, at si Vanessa, ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon, ay pumili ng ibang landas at piniling pagtaksilan siya sa isang planado at kalkuladong paraan, nang walang kahit katiting na respeto para sa isang pag-uusap. Nang gabing iyon, umuwi si Cole. Nakaayos ang mesa gaya ng dati. Ang plato ni Vanessa ay nasa lalagyan pa. Ang ilaw sa pasilyo ay nanatiling bukas na para bang magtatapos ang araw tulad ng iba, ngunit alam niyang ang gabing iyon ay hindi na magtatapos ng pareho. Dinaanan niya ang mga litrato sa pasilyo ng may tuyong mga mata. Umupo siya sa silya at nanatiling tahimik sa loob ng maraming oras. Hindi sumasagot sa mga mensahe. Hindi tumatawag kanino man. May isang bagay sa loob niya ang nanahimik. Isang bagay na marahil ay hindi na muling magsasalita sa parehong paraan. At ang pinakamalupit na bahagi ay, kahit matapos ang kanyang nakita, naghintay pa rin siyang bumalik ito. Kahit hindi nais magpatawad, kahit hindi alam kung ano ang gagawin, may isang bahagi sa kanya na umaasang marinig ang tunog ng susi sa seradura, ngunit hindi na ito bumalik. At sa kaibuturan niya, iyon na ang huling kumpirmasyon. Nagising si Cole bago pa man tumunog ang alarma. Buo ang kanyang katawan, ngunit pakiramdam niya'y binugbog ito buong gabi. Ang kama sa tabi niya ay nanatiling hindi nagalaw, gaya pa rin mula nang bumalik siya galing sa restaurant. Saglit niyang inisip na magpadala ng mensahe para humingi ng paliwanag, sabihing alam na niya, ngunit malakas na bumalik ang alaala ng eksena at sinakal ang anumang pagnanasang makipag-ugnayan. Pumunta siya sa kusina, nagtimpla ng simpleng kape, at umupo, umaasang lahat ng ito ay isang lumilipas na pagkakamali lamang, isang bagay na maaaring bawiin. Sa halip, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Vanessa. Malamig, direkta, at walang emosyon. Ipinapaalam niyang gusto niya ng diborsyo at mula sa puntong iyon, anumang komunikasyon ay dapat mangyari eksklusibo sa pamamagitan ng mga abogado. Walang paliwanag, walang pagtatangkang makipag-usap, isang utos lamang na parabang si Cole ay isang estranghero, isang taong sumasakop sa isang hindi maginhawang espasyo sa kanyang buhay. Parabang lahat ay inensayo, na tila handa na siya para sa sandaling ito sa loob ng ilang linggo. Walang bahid ng pagdududa o pagsisisi. Ang buong pagsasama ay biglang naging isang maikling text na lamang sa screen ng telepono. Binasa at binasa muli ni Cole ang mensahe. Naroon na. Siya na ang gumawa ng desisyon at binura ang anumang pagkakataon para sa isang dialogo. Ang pakiramdam ay pagpapatalsik. Hindi pisikal kundi emosyonal. Huminga siya ng malalim at hindi sumagot. Ginugol niya ang araw sa pag-aasikaso ng mga bagay sa praktikal na paraan.
Nakipag-ugnayan siya sa isang abogadong inirekomenda ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ang pangalan niya ay Caroline Brooks, kilala sa kanyang katatagan at pagiging objektibo. Walang paligoy-ligoy. Pinakinggan niya ang mga detalye at agad na inihanda ang mga unang hakbang. Ibinigay ni Cole ang lahat. Mga screenshot ng mensahe ni Vanessa, ang larawang kuha sa restaurant, mga kopya ng bank statement, mga tala ng gastos, at mga kaugnay na kontrata. Hindi na kailangan ni Caroline magtanong ng marami. Nakinig lamang siya at binuo ang puzzle. Malinaw ang plano ng pagkilos. Kung gusto ni Vanessa na putulin ang komunikasyon, puputulin niya ang mga ugnayan. Sa araw ding iyon, kinansela ni Cole ang mga karagdagang card na ginagamit niya. Isa para sa grocery, isa pa para sa mga subscription. Sinuspinde rin niya ang mga bayarin sa gym, streaming services, at pinalitan ang lahat ng password na may access pa rin siya. Isa-isa, binawi niya ang mga shared access nang may katumpakan ng isang taong nagpapatay ng isang sistemang nagsimula ng mag-malfunction. Wala sa mga aksyong ito ang ginawa dahil sa galit, kundi may kalmadong focus. Bawat desisyon ni Vanessa ay may kaakibat na kahihinatnan at sinusunod lamang niya ng eksakto ang hinihiling nito. Ipinayo ni Caroline na lahat ay dapat idokumento at opisyal na ipaalam sa sino mang abogadong kukunin niya. Makalipas ang 2 araw, natanggap ni Cole ang unang formal na pakikipag-ugnayan. Ang pangalan ay Martin Hale. Karismatiko sa tono, ngunit agresibo sa pananalita. Hinihingi ng email ang emergency financial support. Sinasabi nitong nawalan si Vanessa ng access sa mga pangunahing pangangailangan at agarang nangangailangan ng kompensasyon hanggang sa maitatag ang legal na proseso. Ipinasa ni Cole ang nilalaman kay Caroline na tumugon gamit ang isang simple at direktang dokumento. Kalakip nito ang orihinal na mensahe mula kay Vanessa na nagpapatibay na personal niyang hiniling na lahat ng komunikasyon ay formal na isasagawa at sinunod lamang ni Cole ang kanyang mga hinihiling. Walang biglaang pagputol, walang sorpresa. Lahat ay naroon, hakbang-hakbang, may mga petsa at oras. Ngunit ang epekto ay lumampas sa mga opisina. Ang mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga kakilala na halos hindi niya nakakausap ay nagsimulang magpakita. Mga mensahe sa kanyang telepono, maikling tawag, mga pagtatangkang mag-schedule ng mga pagpupulong para makipag-usap. Karamihan ay iisa ang sinasabi na masyado siyang malupit, na sa kabila ng lahat, dapat niyang panatilihin ang ilang antas ng suporta na hindi niya kailangang dalhin ng lahat sa sukdulan. Ginamit ng ilan ang nakaraan bilang argumento. Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan ninyo, sabi nila. Ang iba naman ay umapela sa imahe ni Vanessa na para bang siya ay isang taong naligaw lang ng landas. Wala sa kanila ang nakakita sa nakita niya. Wala sa kanila ang nagbasa ng mensahe tulad niya. Walang sino man doon ang nakaalam ng lasa ng pagkakanulo ng may ganoong katumpakan. Hindi nagpaliwanag si Cole. Pinanatili lamang niya ang kanyang desisyon. Ang katahimikan ang naging pinakaligtas na paraan upang mapanatili ang kaunting dignidad na natitira sa kwento. Pinagtibay ni Caroline ang kahalagahan ng hindi pagsuko. Ang linya sa pagitan ng katatagan at kahinaan ay napakanipis kapag may kinalaman sa manipulasyong emosyonal, at sa puntong iyon, malinaw na ang anumang pagbubukas ay gagamiting sandata laban sa kanya sa proseso. Ang pinakagulat niya ay nang matuklasan niyang sinubukan ni Vanessa na i-access ang isang lumang joint account na nakalimutan na mayroon pang malaking halaga sa isang maliit na bangko, isang galaw na, kung hindi napansin, ay maglalagay kay Cole sa dehado, ngunit walang nakaligtas sa kanyang pansin. Bawat pagtatangkang lumampas sa mga hangganan ay naitala at idinagdag sa kaso. Unti-unti,
Nagsimulang maunawaan ni Cole na ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang sa pagsasama, kundi paghihiwalay ng mga prinsipyo. Habang sinusubukan niyang ayusin ang mga piraso ng isang buhay na binuo ng magkasama, si Vanessa ay kumikilos na para bang nagmamadaling burahin ang nakaraan na para bang siya ay naging isang hadlang. Ang hindi niya inaasahan ay ang paglaban, at ang hindi inaasahan ng iba ay magkakaroon si Cole ng ganoong kalinawan kahit sugatan. Ang dating lalaking nabigla ay naging isang taong handang magsimula muli, kahit na nangangahulugan ito ng pagdaan sa hirap ng isang magulong diborsyo. Ang sakit ay naroon araw-araw, ngunit sa likod nito ay isang mas malaking desisyon na bawiin ang paggalang sa sarili. At sa puntong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang kasal. Nagsimula ang legal na proseso ilang linggo matapos ang palitan ng mga abogado at formal na abiso. Si Cole, na laging naniniwala sa pag-uusap bilang unang opsyon, ay natagpuan ang sarili na lubog sa mga petisyon, dokumento at pagdinig. Tumpak na hinawakan ni Caroline ang lahat. Alam niya kung saan dapat idiin, aling ebidensya ang ilalabas, at anong estratehiya ang gagamitin. Bawat item na ipinapadala sa korte ay may kasamang sunod-sunod na tala at ebidensya. Walang iniwang butas. Ang mensaheng ipinadala ni Vanessa na nagtatapos sa direktang komunikasyon ay naging pangunahing piraso ng depensa. Kasama nito ang mga bank statement, patunay ng mga kanselasyon, ulat ng pagtatangkang ilipat ang lumang account, at lalo na ang litrato sa restaurant. Ang imahe ng halik ay naging isang mahalagang punto sa kaso, ginamit hindi bilang isang atake, kundi bilang paliwanag sa konteksto. Nagsilbi itong patunay sa hukom na hindi si Cole kumilos dahil sa bugso ng damdamin, kundi batay sa kanyang nakita, naramdaman at malinaw na naunawaan. Sa kabilang panig, sinubukan ni Martin Hale na ilagay si Vanessa bilang biktima ng pinansyal na pag-abandona. Ipinakita niya ang mga hindi nabayarang bill, naipong utang at di umano'y mga pagtatangkang humingi ng suporta na sinasabing binaliwala. Ngunit ang salaysay ay natisod sa sarili nitong datos. Ang hukom na nagbibigay pansin ay napansin na ang utos para sa paghihiwalay at pagputol ng ugnayan ay nagmula sa kanya. Ang argumento na si Vanessa ay nagulat sa pagtigil ng pinansyal na suporta ay humina sa harap ng mga print at timeline na binuo ni Caroline. Bawat kanselasyon ay may petsang kasunod ng mensahe kung saan siya mismo ang humiling ng distansya. Ang ipinakitang kawalang katarungan ay lumabas bilang isang lohikal na resulta. Sa sandaling ito, nagsimula ang mga atake sa labas ng korte. Si Cole, bukod sa lahat, ay may-ari ng isang multimilyong dolyar na kumpanya na itinayo niya ilang taon bago pa man niya makilala si Vanessa. Isang matatag na tatak sa sektor ng teknolohiya at inobasyon na may mga internasyonal na kontrata at isang tapat na team na humahanga sa kanya hindi lamang bilang leader kundi bilang isang halimbawa ng pananaw at integridad. At ito mismong imperyo ang naging target ng mga tahimik na atake. Nagsimulang dumating ang mga hindi kilalang reklamo sa mga internal na channel ng kumpanya. Malabong mga reklamo tungkol sa di umano'y panliligalig, manipulasyon ng kontrata, at kahit paglihis ng pondo. Mahinang mga akusasyon, ngunit sa harap ng mga mamumuhunan at board of directors, maaaring magdulot ng mapanganib na ingay. Binalaan si Cole ng isa sa mga direktor. Sa halip na magalit, bumaling siya sa estratehiya. Inilapit niya ang lahat kay Caroline na handa na para sa posibilidad na ito. Magkasama, inayos nila ang mga formal na tugon, nangolekta ng mga internal na ulat, inihanay ang mga testimonya mula sa mga dati at kasalukuyang empleyado, at sinagot ang bawat punto na may hindi matututulang ebidensya. Walang akusasyon ang nakaligtas sa unang beripikasyon. Gumuho ang mga pagtatangkang sirain ang kanyang imahe sa loob ng sarili niyang kumpanya.
Ngunit dumating ang mga collateral effect. Ilang kontrata ang pansamantalang sinuspinde hanggang sa malinawan ang lahat at nagsimulang maganap ang mga high-level na pulong nang hindi siya ipinapaalam ng maaga. Kahit napatunayang inosente, may pag-iingat sa hangin. Ang tiwala, kapag nagasgasan, ay laging nangangailangan ng panahon upang maghilom. Ang mas malalim na sakit ay wala sa mga kasinungalingang ikinalat, kundi sa pinagmulan nito. Alam ni Cole, kahit walang direktang patunay na ang mga ataking iyon ay hindi nagmula sa labas. Ito ay panloob, isang taong may access, may motibo, isang taong gustong makita siyang bumagsak. Si Vanessa, kahit opisyal na malayo, ay kumikilos mula sa mga gilid, sinusubukang sirain ang itinayo niya bago pa man siya pumasok sa kanyang buhay. Ang pinakamasakit na dagok ay ang mapagtantong sa likod ng mga dating ngiti, mga magagarang hapunan, at mga salita ng suporta, mayroong isang tahimik na interes na nagmamasid sa lahat, naghihintay ng pagkakataong angkinin ng isang bagay na hindi niya kailanman itinayo. Sa isa sa mga pagdinig, umiyak si Vanessa sa harap ng hukom, sinasabing malamig ang pakikitungo ni Cole sa kanya, na hinubaran siya nito ng dignidad bilang babae at asawa. Kalmadong humingi ng pahintulot si Caroline at binasa, salita por salita, ang mensahe kung saan hiniling ni Vanessa na ang lahat ng komunikasyon ay dapat mangyari sa pagitan lamang ng mga abogado. Idinagdag din niya ang mga email kung saan mapanlinlang na sinubukan ni Vanessa na ilipat ang mga nakatagong account. Ang hukom, nang marinig iyon, ay tinanggal ang kanyang salamin, huminto ng matagal, at matatag na sinabing hindi niya tatanggapin ang emosyonal na manipulasyon sa kanyang korte. Ipinahayag niyang ang kawalang tatag sa pananalapi ni Vanessa ay direktang bunga ng kanyang sariling mga desisyon, kapwa legal at moral. Ang sandaling ito ay nagmarka ng isang tiyak na pagbabago. Nabigo ang pagtatangkang baligtarin ang mga papel, at ang natira ay ang laging naroon sa harap ng lahat. Isang pinagtaksilang lalaki na inaatake sa labas ng korte, sinusubukang protektahan ang kanyang binuo sa loob ng maraming taon ng sakripisyo. Tumigil ang mga akusasyon, nagbago ang paninindigan ng legal team sa kanyang panig. Nagsimulang humupa ang mga atake, ngunit sa loob ni Cole, mayroon nang nagbago. Ang kumpiyansa, mapagbigay, at bukas na negosyante ay naging isang taong sinusukat ang bawat salita. Nirerepaso ang bawat personal na kontrata nang may parehong pag-iingat na ginagamit niya sa negosyo. Ang tiwala, na minsang nawasak, ay naging baluti. Kahit sa gitna ng lahat ng gulo, pinanatili ni Cole ang kanyang kahinahunan. Iniiwasan niya ang mga hindi kinakailangang pagganti. Nagpatuloy siya ng may kagandahang loob, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil naiintindihan niyang ang pagtugon ng may lason ay magpapahaba lamang sa siklong sinimulan ni Vanessa. Kilala niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang kanyang itinayo. At alam din niyang anumang kayamanan ay maaaring muling itayo, ngunit ang kapayapaan ng isip ay mapapanatili lamang kapag pinili mong hindi magpakababa. Nagtapos ang paglilitis isang Martes ng hapon. Pagkatapos ng buwan-buwang pagpapalitan ng mga testimonya, tahimik na confrontation at mga technical na ulat, binasa ang hatol sa isang neutral at direktang tono, walang madramang paghinto. Pinakinggan ni Cole ang bawat salita ng may matatag na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, hindi kumukurap, walang ipinapakitang anumang senyales ng tuwa o pagkadismaya. Ang mahalaga doon ay hindi na ang formalidad ng tagumpay. Ito ay ang legal na pagkilala sa matagal na niyang alam, na kumilos siya ng may dignidad mula simula hanggang wakas, kahit sa harap ng mga patibong, atake at paninira. Malinaw ang desisyon. Mawawalan si Vanessa ng karapatan sa anumang bahagi ng pagmamay-ari sa kumpanya ni Cole dahil itinatag niya ito ilang taon bago pa man sila magkakilala, at lahat ng kanilang pinagsamang pag-aari ay hahatiin ayon sa patas na proporsyon ng pamumuhunan na ginawa sa buong pagsasama.
Higit pa rito ang ginawa ng hukom. Ang pagtatangka ni Vanessa na itago ang mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan sa panahon ng proseso ay itinuring na masamang hangarin. Isang ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan na maingat na binili 2 taon na ang nakalipas at hindi kailanman idineklara ay lumitaw salamat sa isang pagsisiyasat na ginawa ng team ni Caroline. Ang pagkatuklas sa galaw na ito ay nagtulak sa hukom na magpasya sa isang corrective measure, sinuspinde sa loob ng isang tiyak na panahon ang anumang malaking sustento. Ang halagang ipinagkaloob ay simboliko, sapat lamang para sa mga pangunahing pangangailangan nang hindi pinapanatili ang pamumuhay na kanyang kinasanayan. Sa sandaling ito, nagsimula ng tuluyang mahubad ang maskara. Si Vanessa, na dati walang kapintasan sa kilos at pananalita, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng kawalan ng balanse. Umalis siya sa pagdinig na iniiwasan ng media, tumatangging magbigay ng anumang komento. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang proseso, hindi na siya nakitang kasama ng kanyang abogado. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makarinig si Cole ng mga bagay-bagay. Ilan ay maingat, ang iba ay hindi. Isang kaibigan nilang pareho, isang taong kilala sa kanilang mga social circle, ang humiling na makipagkita sa kanya para magkape, isang taong iginagalang ni Cole, ngunit hindi niya gaanong malapit. Tinanggap niya ang imbitasyon dahil sa kuryosidad kaysa sa anumang malalim na dahilan. Nagsimula ang usapan sa mga neutral na paksa, ngunit mabilis na naging direkta nang mapansin niyang hindi na kailangan ni Cole ng mga pambungad. Ipinaliwanag niya na ang lalaking kasama ni Vanessa sa restaurant ang humalik sa kanya at nakakita kay Cole sa kabilang bintana ay nagngangalang Chase Reynolds, isang financial consultant, kaakit-akit, laging maayos manamit at kilala sa pagdalo sa mga mararangyang event na pinupuntahan din ni Vanessa kasama si Cole. Ayon sa kwento, si Chase ang responsable sa pagpapadala ng mensaheng walang pangalan sa telepono ni Cole noong gabing iyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pansariling interes. Nais niyang malaman ni Cole. Nais niyang makita niya. Nais niyang lumikha ng paghihiwalay. Si Chase ay umiibig, o kahit papaano'y naniniwala siyang ganoon. Akala niya sa pag-alis kay Cole sa eksena, magkakaroon siya ng pagkakataong maging bagong partner ng mayamang babae, makakakuha ng access sa pera, prestihiyo, at sa handa ng buhay na tila inaalok nito. Ngunit nagkamali ng kalkula si Chase sa lahat. Hindi niya alam na mawawalan si Vanessa ng access sa karamihan ng kanilang mga ari-arian. Hindi niya alam na ang kumpanya ay pag-aari lamang ni Cole, protektado ng mga naunang kasunduan at legal na nakasara. Hindi rin niya alam na nagkamali si Vanessa sa proseso na mag-iiwan sa kanya na halos walang-wala. At nang matuklasan niya ang lahat ng ito, umatras siya. Natapos ang kanilang pag-iibigan ilang araw matapos ang hatol. Nawala siya sa buhay nito nang walang paliwanag, binura ang mga mensahe, umiwas sa contact at binlock ito sa social media. Si Vanessa na walang garantisadong ari-arian, walang partner sa kanyang tabi at may dungis na reputasyon ay humarap sa isang malupit na katotohanan. Naipong mga bill, tinanggihang mga credit card, at isang pangalan na hindi na kasing dali magbukas ng mga pinto. Nalaman ni Cole ang lahat ng paunti-unti. Walang anuman dito ang nagpangiti sa kanya. Hindi siya nagalak sa kanyang pagbagsak, hindi nakaramdam ng kasiyahan sa panonood ng kanyang paghihina. Dahil sa kaibuturan, ang nawala sa kanya ay mas malaki kaysa sa anumang kayang tumbasan ng paghihiganti. Masakit ang katotohanan kapag dumating ito, ngunit mas masakit ang katahimikan pagkatapos. Sa sunod-sunod na gabi, inisip niya kung paano sana naging iba ang lahat kung sa anumang punto, pinili niyang sabihin ang totoo. Kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihing nawala na ang pag-ibig, kung pinili niyang tapusin ang mga bagay ng may respeto. Ngunit hindi niya iyon pinili. Mas pinili niya ang shortcut,
ang patagong halik, ang nakabalat kayong bulong, ang planong ginawa kasama ang isang taong pagkakataon lamang ang nakita sa kanya. Lahat ng sinubukang manipulahin ni Vanessa ay bumalik sa kanya. Lahat ng sinubukang sakupin ni Chase ay gumuho sa loob ng ilang araw. At ang natira ay ang malupit na katotohanan kapag nagtayo ka ng isang bagay sa ibabaw ng kasinungalingan at ambisyon. Ang lupa ay laging bibigay. Hindi nakalabas si Cole nang walang sugat, ngunit nakalabas siyang buo. Nawala sa kanya ang pagsasama, nawala ang tiwala, nawala ang tulog at bahagi ng kanyang saya. Ngunit napanatili niya ang kanyang malinis na konsensya. Batid niyang nasaksihan niya ang pinakamadilim na bahagi ng isang taong dati niyang minahal nang walang pasubali. Sa kabila nito, pinili niya ang katotohanan, katarungan at pananahimik bilang kanyang tugon. Sapagkat sa huli, may mga sakit na nalalampasan sa pamamagitan ng proseso, ngunit mayroon ding tanging panahon at dignidad lamang ang makapaghihilom. Walang pera, walang kasama, at walang dangal. Si Vanessa ay tuluyang lumubog sa bigat ng sarili niyang mga pasya. Si Chase ay naglaho nang hindi na muling lumingon. Samantala si Cole, sa kanyang paglaya, ay payapang nagsimulang muli. Buo ang karangalan, ligtas ang kayamanan, at ang puso'y sa wakas ay ganap ng panatag. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para wala kayong palampasing update. Hanggang sa muli.